Sige po, tuloy-tuloy po natin yung palakpak para sa Panginoon. Sige po! Hallelujah! Sige po! Hallelujah! Sige lang po! Hallelujah! Panginoon, Ikaw ang karapat-dapat namin purihin. Ikaw ang karapat-dapat naming sambahin, Panginoon. Iisa lang ang ngalan mo, Panginoon, at iyon ay si Yahweh. Amen po ba? Amen. Hallelujah! Kami ay narito upang sumamba sa'yo. Ang lahat ay luluhod. Itatanghal dakilang pangalan mo. Iisang tungkulin, iisang damdamin, ika'y aawitan. Ang ngalan mo'y itataas, O Yahweh. Mga kamay, iwagay-way, O Yahweh. Mga paay, ilulundag, O Yahweh. Purihin si Yahweh. Oh! Siyempre may action yan. Siyempre lahat tayo gagalaw para kay Yahweh. Amen po ba? Lahat gagawin natin para kay Jesus. Amen! Amen! So, ganito yung gagawin natin, di ba? Sa chorus, ang sabi, ang ngalan niya'y itataas. Gaganon lang po tayo. Ang ngalan niya'y itataas, O Yahweh. Mga kamay, iwagay-way, O Yahweh. Mga paay, ilulundag, O Yahweh. Tapos, purihin si Yahweh. Isa pa nga! Ang ngalan mo'y itataas, O Yahweh. Mga kamay, iwagay-way, O Yahweh. Mga paay, ilulundag, O Yahweh. Purihin si Yahweh. Kami ay narito upang magpasalamat sa iyo. Ang kagalangan mo, ang tanging lakas ng puso ko. Iisang tungkulin, iisang damdamin, ika'y aaw. Tara, ikalat mo'y kita
yeah. Sige po. Nakasampu natin yung... Mga kamay, iwagayway, o Yahweh. Mga paay, ilulundag, o Yahweh. Purihin si Yahweh. Ang ngalan mo'y itataas, o Yahweh. Ang kakabay, sige po. Iwagayway, o Yahweh. Mga paay, ilulundag, o Yahweh. Purihin si Yahweh. Ang ngalan mo! ang ngalan mo'y itataas, o Yahweh. Mga kamay, iwagayway, o Yahweh. Mga paay, ilulundag, o Yahweh. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Oh, 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 Come on! Woo! Itaas po natin yung natin. Naniniwala ba kayo pag sinabi yung Yahweh ay magbibigay ng kagalakan sa inyo? Amen po ba? Amen! Pati kalakasan, amen po ba? Amen! Pati kagalingan, amen po ba? Amen! Amen, amen. Kantayin natin to. Pagpapalay bumubuhos na Yahweh, Yahweh, Sanghalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Isigaw ang lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, Pagpapalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Sa may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Isigaw ang lahat ng nilalang. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi magbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi magbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi magbabago. For the very last time, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi magbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Isigaw natin to, ha? Si Yahweh ang ating Diyos. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat. Patuloy lang po natin palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. In Psalms 34 verse 8, it says, "Taste and see that the Lord is good." And tonight, that's what we want, church. Not just to sing, but to experience the goodness
So let's worship the Lord. Hallelujah. Let's lift up our hands. Hallelujah. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Let's welcome Him. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes sweet and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is
your goodness. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be Can we sing it? Only the voices. your presence, Lord. Holy Spirit, you welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Let's offer adoration to the Lord. Give him his praises. Worship him with your own praise. Yes, Lord. Lift up his name. Bless the Lord, Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Pwede po ba ngayon, before we start, hanap kayo ng katabi nyo? Yung katabi nyo, hawakan nyo po siya sa kamay. And let's have a prayer buddy. Come on. Hawakan nyo lang siya, tapos panalangin nyo siya. Let's start to pray for one another. Thank you, Jesus. Come on, utter a prayer. Pagpalain siya ng Panginoon. Maranasan niya ang Diyos. Punuin siya ng Panginoon. Come on. Pray to that person next standing to you.
Sunday Arala. Lord, open our hearts. Father God, speak to us. And fill us, Lord, with your presence. We pray, God, for fire. Surround us, Lord, with your angels, God, that will guide us. I rebuke the works of the enemy. I rebuke hindering spirit. I pray, God, that you heal your people. Habang kami ay nakikinig, nag-aaral, may mga pinapagaling kayo, Panginoon. Habang kami po, Panginoon, ay nagsasama-sama, kami po ay pinapalakas po ninyo. Hallelujah. Lord, we bless you. We honor you. Speak to your people. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Isang minuto pong palakpak sa Panginoon. Palakasan po lang, Mike. Palakasan. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Tatlo pong tao, sabihin nyo po, the Lord will bless you this afternoon. Upo na po tayo. Happy Sunday to all of you. Kamusta po kayo? Masaya ba kayo? Amen. Salamat sa Panginoon. Alam nyo, parang first time kong na-experience na March, sobrang ginaw pa rin. Kayo rin po ba? Paggabi, nagkukumot pa rin po ba kayo? At hindi nagbubukas ng aircon? No, parang kakaiba tong panahon na to. But anyway, let's just enjoy it. Sabi nila, pagdating daw po ng April, iinit na. No, tingnan nyo po yung katabi nyo. Sabi nyo, pag uminit, wag sanang uminit din yung ulo mo. Pansin natin yan, pag mainit ang panahon, ang daing mainit ang ulo. Mag-aaral tayo ngayon about the walking or the walk in the Spirit title po natin ngayon. Sabihin nyo po sa katabi nyo, walk in the Spirit. Malakas po, walk in the Spirit. Tapos sa kabila, sabihin mo, oh, makinig ka para sa'yo to. Amen. So settle down, everyone. Andiyan sila Doc Oli, wala sila Doc Oli. Nakikita ko, wala pa sila. But anyway, tuloy na po tayo. 3 John 1 verses 3 to 4. Pwede po bang kayo lang muna ang magbasa? Go. Isa pong tao, isa pong kasama sa original disciples ni Jesus, ito pong si John. In fact, kasama din po siya dun sa circle, kasi sa 12 disciple, meron pa po siyang tatlo na lagi pong kasama, si Peter, James, and John. Ang sumulat po nito pong aklat na ito, at ang sabi niya, for I greatly, or I rejoice greatly. Sabi niya, ang saya-saya. Sino po sa inyo yung katabi niyo mukhang parang ang saya-saya ngayon? No? Sa mga nanood ng concert kagabi dyan. Anyway, sabi niya, ang saya-saya ko. Kasi yung mga kapatid ko, nagte-testify about your truth. Sinasabihan niya po ito, ito pong mga tao. Sabi niya, nagte-testify sila about the truth na kayo daw po ay lumalakad sa katotohanan. At sabi niya, wala na akong ibang mas ikakasaya pa na makita na ang mga spiritual children ko, ang mga anak ko, ay lumalakad sa totoo. Bibigyan ko kayo ng background. Ito pong si John ay meron po siyang mga tinuruang mga tao, dinala sa Panginoong Jesus, dinisciple, pinanalangin, ginabayan. Ang tawag po kasi sa mga ganon, pwede niyong ituring na mga spiritual parents, spiritual mother, spiritual father, mother, sige, sa mga ano na lang, sa mga spiritual parents na lang, pwede mo ituring na anak yung tinuruan mo. No, pag tinuruan mo siya, pwede mo siyang ituring na spiritual children, lalo kung nakikita mong umaano siya, nag-grow siya. So, sabi ni John, alam mo, ang saya-saya ko kasi nakikita ko na lumalakad kayo sa totoo. Alam niyo po ba na saya ng puso ng isang tao or isang leader na kapag nakikita niya na yung disciple niya or yung church niya ay lumalakad po sa katotohanan. Sino sa inyo yung katabi niyo mukhang lumalakad sa katotohanan? No. Sino sa inyo yung katabi niyo parang isang linggo nang hindi nagmumura? Eto po, no? Sino sa inyo yung katabi niyo parang isang buwan nang hindi nagpaparinig sa Facebook? Ay, si Ate Joy, mula magsimula Makati, hindi na nagparinig sa
Facebook yan. Praise the Lord. Anyway, pero mababaw. Pero alam nyo, isa po yun sa mga signs na ang isang tao, they are walking in the Spirit of God. Because if you walk in the Spirit of God, you will not do such things. Amen. Later, we will read. Pastor, ano ba yung mga pinagsasabi nyo? Mamaya, babasahin natin yan. So, masayang-masaya siya. Sa Ephesians 5, verse 8, sabi dito, "For at one time, you were in darkness." Ephesians, lahat tayo ay meron pong mga madidilim na nakaraan. Lahat tayo hindi ganun ka-perfect ang ating nakaraan. Pero sabi niya, "But now, you are light in the Lord. Walk as children of light." Alam niyo, what's interesting about this is, hindi po siya suggestion. Hindi niya sinasuggest. It is a command. Sabi, walk in light. Command. Sabi niyo, command. Hindi niya please. Pastor, no, pag pinag-aralan niyo, meron pong sinasabi sa Bible na suggestion, pero may sinasabi na command. So, alamin nyo ano ba yung command. At pag sinabing command, whether you like it or not, whether it's hurtful, whether it will pulverize you, you should obey. Amen. Tignan nyo kamay nyo, ay katabi nyo, mukha kasing kamay minsan yung katabi nyo. Tignan nyo yung katabi nyo, sabi mo, pag inuutusan ka ng Diyos, sumunod ka. Come on. Salamat sa Diyos dahil nung nakilala po natin si Jesus, again, uulitin ko, nagkaroon po tayo ng selyo ng banal na spirito. At ito pong banal na spirito na nasa buhay natin, nagkakaroon po tayo, okay, ang trabaho niya is i-regenerate tayo. Nire-regenerate, inaayos tayo, nililinis tayo, kinoconvict tayo. May mga pagkakataon na pinapalo tayo. Kasi sabi sa Bible, those he love, he disciplines. Kayo po ba naranasan nyo ng madisiplina ng Diyos? Naranasan nyo na ba na nung lumalakad na kayo sa Panginoon, may mga tao na siyang tinatanggal sa buhay nyo? Lord, mahal ko siya. Hindi ko mahal yan. Demonyo yan. Layuan mo yan. Dadaling ka niyan sa impyerno. May naranasan niyo ba yung ganon? Yung mga tao na, nung nakilala mo si Lord, ayaw ka nilang mag-church. Wag na tayo mag-church. Manood na lang tayo ng sine dun sa KKK. Alam niyo ba yung KKK? Kadilim-diliman, kasulok-sulukan, kagilid-gilidan. KKK. Wag ka na mag-church. Nako, kapatid, wag papapalit si Lord dyan. Katabi nyo, tignan nyo yung mata, sabi wag papalit si Lord dyan. Come on. No, hindi tayo perfect. Again, nung tinanggap natin si Jesus, hindi ka naman agad perfect, hindi ka naman sinless, pero sa mata ng Panginoon, dahil ang dugo ni Jesus ay nasa iyo na meron ka ng blood covering, si God, kino-consider ka na as what? As righteous. Amen? Tayo po ay malinis na sa harapan ng Diyos Ama dahil sa Panginoong Jesus. Wala pong human effort, no? Kaya minsan tayo parang we do everything in our part. Ngayon, pinitensya na naman. Kasi kala natin magiging malinis tayo. Hindi po ganun ang sabi sa Bible. Ang tao ay nagiging malinis dahil tinanggap niya si Jesus at yung dugo ng Panginoong Jesus, yun na yun nagbalot sa kanya. Amen? Dapat malinaw sa atin yan. Kaya ikaw makakalakad ka na, Pastor. Kaya ko bang mag-walk in the Spirit? Kapatid, mahirap pag mag-isa ka lang. Kailangan mo si Holy Spirit. Kailangan mo ng guidance niya. At kakayanin mo kasi sasamahan ka niya. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Diyos? Declare nyo sa katabi nyo yan. Sabihin nyo sa kanya, sasamahan ka ng Diyos. Ephesians 5, verse 16 to 17, or 15 to 16 rather. Basa tayo. Sabayan nyo nga po ako. Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of time, because the days are evil. Ang maganda kapag tayo naglalakad kasama ang Espiritu ng Diyos, binibigyan tayo ng talino. Pansin niyo po ba yon? Pansin niyo po yun? Kapag ang Diyos wala pa sa puso mo, talagang mayat-maya, bagsak ka ng bagsak. Mayat-maya, puro pagkakamali ang nagagawa. Hindi ko sinasabing magiging talagang perfect tayo, pero pag ang banal na spirito nasa atin, makikita nyo yung mga kilos nyo may sipa eh. Lord, paano nangyari yun? Minsan tuloy parang,
Ang galing nito. Ba't ang galing niya? Hindi kasi si Holy Spirit sinasamahan na siya. Amen? Sino sa inyo naranasan nyo na yon? Naranasan nyo yung sinasabi ko na may kakaiba sa'yo. May kakaiba sa'yo. May sipa yung ginagawa mo. May husay na hindi na yung sarili mong husay. May confidence. Hindi na yung self-confidence, God's confidence. Parang si David, alam nyo si David, na-defeat niya si Goliath hindi dahil malakas siya. Na-defeat niya si Goliath kasi yung kapangyarihan ng Diyos na nasa kanya, yun yung nagpatay kay Goliath. Who are the Goliaths of your life? You know, you cannot defeat it on your own. Hindi mo kaya, MJ, na mag-isa ka, tatalunin mo yung Goliath. No. Only the power and the Spirit of God that can help you fight Goliath. Amen? So, tignan nyo yung katabi nyo. Sabi nyo, fight Goliath with the Spirit of God. Galatians, eto na po, Galatians 5, verse 16 to 26, medyo mahaba-haba. Pwede bang tulungan ako ng mga youth na bumasa? Verse 16, if you are guided by the Spirit, you won't obey your selfish desires. The Spirit and your desires are enemies of each other. Stop tayo dyan. So, sabi nga the Spirit is willing but the body is weak. Magkalaban siya lagi. Sino sa inyo gusto nyong manalangin pero antok na antok na antok na antok na antok na antok na antok kayo? Yung iba nahihiya pa. Oh, taasan nyo na lang ako ng kilay kung kayo yun. Wag na kayong mag-amen, baka sabihin pa ng katabi nyo. Ang dahil nagtaas. Sino sa inyo ngayon, pag church, gustong-gusto nyo mag-church, biglang maraming darating na hindrance. Gustong-gusto mo magpunta ng church, biglang parang ayaw mo na. Because the spirit is willing but the body is weak. Laging magkalaban. Kaya kapatid, tingin kayo sa akin, papaalalahanan ko kayo ngayon pa lang. Kapag mas hirap na hirap kayo, ituloy nyo. Lalo pag para sa Panginoon. Hirap na hirap kayo mag-pray, pray. Hirap na hirap kayo magbasa ng Bible, magbasa kayo ng Bible kasi alam nyo, ginagawa ng kaaway, hahadlangan ka niya kasi may ibibigay sa'yo si Lord na isang gold. Sino sa inyo naiintindihan nyo yung sinasabi ko? Yung bang parang, Lord, parang hindi ko maintindihan yung Bible, pero nilaban mo, na, ganun pala yun. Yung iyak ka ng iyak pag nagbabasa ka ng Bible, yung para ka nakatagpo ng ginto. Ako lang ba OA minsan dito? Kayo rin ba? Or talagang mga puro nonchalant kayo, mga disciple kayo lahat ni Ralph? Pero ganun po yun, no? So, alam nyo, ang ganda-gandang maka-journey natin si Lord, si Holy Spirit. Sabi dito, they are always fighting each other, sabay na ulit, and keeping you from doing what you feel you should. Verse 18, but if you obey the Holy Spirit, the law of Moses has no control over you. People's desires make them give into immoral ways, filthy thoughts, and shameful deeds. They worship idols, practice witchcraft. Nasa Bible po ang witchcraft. Ano po ba yung witchcraft? Mangkukulam. Kaya kayo po, huwag kayong mangkukulam. 3 tao, kung parang pakiramdam nyo, may ano yan, may anting-anting nakatabi yan. Sabi mo, suko mo yan mamaya, kapatid. Paki-check ang damit. Baka may mga naka-red na may bilog na may bato sa loob. Kapatid, suko mo yan. Nakasulat sa Bible yan. baka kayo, pag may kaaway kayo, pinapakulam nyo pa hanggang ngayon, ha? Yung iba talaga nanginginig yung ano kasi ginawa kahapon yan. Nasa Quiapo, oh. Biro lang po ako. Tuloy tayo. Hate others. So, ang pag-hate daw sa ibang tao, ano pala? Ayaw na ayaw. If you hate your brother, if you hate the person next seated to you, you are not walking in the Spirit. Tuloy tayo. And are hard to get along with. Yung ang hirap-hirap mong kasama. Lahat ng tao nirereklamo mo na para bang ikaw lang ang maayos at lahat sila hindi maayos. May mga kakilala kayong ganon. Nagpunta from one place to another, to another. Lahat nireklamo niya, lahat kinitik niya. Ang galing-galing-galing niyang mag-critic. Sa totoo lang, hindi naman talaga yung kritik niya yung problema. Siya. Kasi nung nawala siya, naging perfect yung lugar na yon. Thank you, nawala ka rito. May mga ganyan, sa totoo lang. Tuloy tayo. People become jealous, angry, and selfish.
They not only argue and cause trouble, but they are envious. Nandiyan pa ba kayo? Tuloy tayo, sasabayan ako ng mga youth. Lahat po ba matanda na rito? Tuloy. They get drunk, carry on at wild parties, and do other evil things as well. I told you before, and I am telling you again, no one who does these things will share in the blessings of God's kingdom. Verse 22, God's Spirit makes us loving, peaceful, patient, kind, good, faithful, gentle, self-controlled. There is no law against behaving in any of these ways. Because we belong to Christ Jesus, we have killed our selfish feelings and desires. God's Spirit has given us life, and so we should follow the Spirit, but don't be conceited or make others jealous by claiming to be better than they are. Napakabalanse ng Biblia, no? Amen? Sabi niya, lakad ka daw kasama si Holy Spirit, pero wag kang magiging mayabang, na parang mas mataas ka sa iba. Lahat tayo, lahat po tayo guilty dyan. Tama po? Hindi lang ako, kaya wag kayong palaturo po minsan sa akin. Kayo din. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, ikaw din. Maayos-ayos ka. But this time, let's talk about the people. Alam niyo, ang ganda-ganda pong sino sa inyo excited? Amen. So let's talk about these people. Meron pong mga tao sa Bible, they walk in the Spirit. Number one, hindi lahat, sasabihin ko may mga pinili lang tayo. Si Barnabas. Si Barnabas po, alam nyo, siya po ang what? Nagdala kay David papunta dun sa mga apostles, and the rest is history. Pag pinag-aralan nyo, wala pong may gusto kay David. In fact, pinagdududahan, David tuloy, Paul. Pinagdududahan po nila si Paul. That time, ang pangalan niya pa, Saul. Walang nagtatrust. Takot sila kay Saul. Bakit? Bakit po sila takot kay Saul? Kasi si Saul po, siya po ay nambabato ng mga mananampalataya. No, isa po siya sa nakapatay or nag-utos na ipapatay si Philip. Si Stephen. Stephen, di ba? Ginigising ko lang kayo. Si Stephen, no, isa siya sa nambato. Kaya ang lahat ng tao, takot sa kanya. So ang mga disciples, sino ba yan? Ba't nandito yan? Nakakatakot. Baka ano yan? Baka pirata yan. Baka habang tulog tayo, pagsasaksakin tayo. May kilala ba kayong ganun? Natatakot kayong kasama sa bahay kasi baka pag tulog kayo, pagsasaksakin kayo. O ganun ang nararamdaman nitong mga tao na to. Pero ito pong si Barnabas, dinepensahan niya at binouch niya si Saul. In fact, sabi niya, hindi, na-experience niya si Jesus. Nagbago na siya. Sino po sa inyo, may mga taong lahat tingin sa inyo masama, pero may isa lang na naniniwala sa inyo? Wala. Walang naniniwala sa inyo. Ang laki-laki pong bagay na kahit marami po kayong opposition, merong naniniwala sa inyo. Meron kayong Barnabas. Amen. No, yun yung tao na kahit lahat hindi na maganda tingin sa'yo, basta siya maganda tingin sa'yo, okay na yun. Amen. Dito po sa Makati, aamin po ako sa inyo, nung una, ilang po ako. Kasi lahat kayo, mga almost perfect. Hindi po dahil, syempre galing po ako sa pagka-youth pastor Tapos mag-handle ka ng isa ng church, magiging head pastor ka na. Sa loob ko, medyo may kaba ko, may takot ako. Talagang sabi ko lang, Holy Spirit, kayo na to. Kung talagang dinala niyo ako rito, wag niyo akong paalisin ng 1 week pa lang. Pero meron ako naging Barnabas dito. No, salamat kay Doc Oli. Unang-una pa lang, sabi niya sa akin, Pastor, susuportahan kita kahit anong mangyari. Pinanghawakan ko yun. No, si Tita Nancy. Unang-unang kita pa lang namin, Pastor, pamasahe mo. Naiiyak ka. Ay, pamasahe na ako. Dati lagi akong abono ng abono. Walang tigil kaka-abono sa ministry. Ganun po, Kayo, huwag kayong kagad mag-asam-asam. Nakabago-bago nyo. Gusto nyo kagad. Ang laki-laki kagad ng ano nyo.
Nag-Bible study po ako dati, unang sahod ko, 100 pesos. Ang saya-saya ko na noon, manlilibre pa ako. Ayaw nyo? Pero, anong ibig ko sabihin? Yung encouragement na yon, alam nyo, malaking bagay. Amen? Ngayon, hindi ko sinasabi na maging, humanap kayo ng Barnabas nyo, pero maging Barnabas kayo. Let's be a Barnabas to other people. Let's believe in them. Let's vouch for them. And let's pray for them. That's how we walk in the Spirit of God. Amen? Hindi tayo laging kritik. Kapatid, wag kayo laging kritik. Wag laging nakakakita ng pangit. Wag laging ganun. Hindi maganda yun. Hindi maganda na kapag may nakita ka, ang makikita mo, negative fault finder ka. Hindi maganda. Tingnan nyo katabi nyo, sabihin nyo, hindi maganda. Wala nang lalamunan si pastor. Magsalita ka na. Amen. Humanap kayo ngayon ng mga tao na papaniwalaan nyo, tuturuan nyo, itetrain nyo, ipapanalangin nyo, babantayan nyo, itataas nyo, iluluhod nyo sa Panginoon. Be a Barnabas of your generation. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Come on. By the way, his name means son of encouragement. Son of encouragement. Yung iba ata sa atin dito, pangalan, son of discouragement. No? Bakit? Kasi he supported new believers. He developed leaders and he support Saul. No? May nakita siya na hindi nakita ng ibang tao kay Saul. Sino sa inyo nakaranas kayo ng ganun? May nakikita kayo sa tao na hindi nakikita ng lahat. Ay, magaling to. Maniwala, magaling to. Ay, hindi, pastor, hindi ako magaling. Si Pastor JR, dati ano yan eh. Minsan umaatin ng church, nakapaa pa nga eh. Nasa mall kami pero nakapaa siya eh. Pero may nakikita akong iba sa kanya eh. Parang, si JR, ano to eh. Maniwala ka. Hindi bukas pero maniwala ka, tataas ka ng Diyos. Ngayon, di ba, pastor na si Pastor JR. Milyonaryo. Naunahan pa nga ako eh. Napipikon nga ako eh. Ba't tignan ko pa noong time na yun eh. Bibiro lang po ako. Pero, Si Saul kasi, from persecutor, okay, naging Paul siya at naging tapat na lingkod ng Panginoon. Alam niyo po ba kayo, gagamitin kayo ng Diyos para mag-encourage din ng ibang tao. Amen? Pero hindi niyo magagawa if you do not walk in the Spirit. Mahirap gawin. Ang pagdi-disciple, hindi nyo magagawa if you are not walking in the Spirit. Magiging para lang siyang ngayon gagawin mo, bukas hindi na. Isang beses lang. But if you are walking in the Spirit, lifetime, habang buhay, bibigyan ka ng fuel ng Panginoon para gawin mo yan. Walk in the Spirit. 3 tao sabi mo, walk in the Spirit of God. By the way, isa po siya sa nagbenta ng property para support yung early church. Ganon katindi yung pangungusap ng Espiritu ng Diyos sa kanya. Binenta niya yung property niya ni Barnabas kasi gusto niya ipantulong sa church. Diba? Ang hirap pong gawin nun. At hindi po lahat talagang lalo kung mag-asawa kayo, sabihin ng asawa niyo sa inyo, mahal, sabi sa akin ng Lord, ibenta natin yung bahay natin. Ha? I rebuke you. Lumayas ka. Hindi mo By the way, si Barnabas yung kinakausap dito, hindi kayo, baka lahat kayo ibenta nyo sa sakyan nyo, ha? Magkaiba po yun, no? So, kanya-kanyang leading yan, no? Minsan may mga leading sa atin ang Lord na mahirap maunawaan at di talaga nag-a-agree yung iba. Sino sa inyo naranasan nyo yun? Hindi sila nag-a-agree kasi sa'yo leading ni Lord, eh. No? Andito nanay ko, nung magiging pastor ako, ayaw niya. Ayaw niya, hindi siya nagpunta nung ginawa akong pastor sa church. Hindi siya nagpunta. Sabi na naman yan, ikaw binanggit mang ginto pa. Tapos na, ngayon nakasuporta na siya. Pangalawa si Paul. No? Yung dinala ni Barnabas, si Paul. 1 Corinthians 1:13. Ang ganda-ganda ng sinulat ni Paul. Basa tayo lahat. Go. These things we also speak, not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. Paul was filled with the Spirit. Sino sa inyo gusto niyo pong mapuno ng banal na Espiritu? Magsabi ng malakas na amen. Si Paul po marunong siyang makinig eh. In fact, nasulat niya ang 13 books out of 27 in the New Testament. Halos kalahati ng New Testament sinulat po ni Pablo. Ganon katindi ang kilos sa kanya ng Panginoon. Kaya nung matanda na siya, sinulat niya, I have fought the good fight. I have finished the race.
I have kept the faith. Imagine, masabi mo yon na salamat kasi buong paglilingkod ko at pagsunod ko sa Panginoon, sabi niya, nagtagumpay ako sa laban. Sabi niya, natapos ko yung race at nahawakan ko yung pananampalataya. Alam niyo kapatid, okay, maganda na tayo po ay nagiging asensado in terms of material things. Pero iba pa rin kapag tayo ay mayaman sa pananampalataya. Amen? I-goal nyo yan. Kapatid, i-goal nyo yan na hindi lang kayo yayaman materially, pero papayamanin nyo yung pagkatao nyo ng pananampalataya sa Panginoon. Kasi sabi sa Bible, what shall profit a man if he gains the whole world, yet he loses his only soul? Hindi mo madadala sa langit yung yaman mo. That is the truth. Bakit po ako ganito magsalita? Wala na rito si tita eh. Meron po akong pinuntahan na isa pong young people, nakaka-graduate lang sa PLM, napakatalino, napakagaling. No? At talagang meron siyang mataas na pupuntahan, meron siyang kondo, meron siyang sasakyan, sobrang pinagpala siya. Pero isang araw nagkaroon siya ng lung cancer, stage 4, pastor. Lung cancer. Kasama ko si JRJ, puntahan natin. Pupuntahan namin dito sa Valenzuela, ipagpe-pray namin non-stop. Alam mo, nawala siya, umuwi siya sa Panginoon, lahat ng yaman niya, naiwan niya. Sabi ko, grabe. Lahat ng yaman, iiwan mo sa mundo, pero yung pananampalataya mo, yun ang magdadala sa'yo sa langit. Amen! Hindi masamang magpayaman, pero sana yung pananampalataya mo, yumaman din. Amen? 3 tao, sabi mo, magpayaman tayo ng pananampalataya, kapatid. Come on! Kaya tayo may church, kapatid, you are blessed. 3 tao, sabi mo, you are blessed. Come on, titig nyo sa isip, you are blessed. Nako, wag nyong ipagpapalit sa kahit saan ang pag-church nyo paglinggo. Makinig kayo sa akin, kapatid. Wag nyong ipagpapalit ang kahit saan. Church, bigyan nyo ng halaga. No, diyaan kayo, every time you hear the word, sabi sa Bible, faith comes from hearing and hearing the word of God. Amen? No? Pangatlo, Peter and John. Mabilis lang to. They preach the gospel boldly in face of persecution. Si Peter po, tsaka si John, nagpunta sa Sanhedrin, nagpunta sa isang lugar, at habang nagpipreach sila, napakadaing opposition. Pastor, habang nagpipreach sila, may mga nagmumura sa kanila, may mga nagsasabi ng di maganda sa kanila. Talagang ino-oppose sila, binabash sila. Pero ang maganda kasi, if you walk in the Spirit, hindi ka ganun ka-affected ng mga yan. Amen? Hindi sila affected. Maraming opposition, pero what? Nakatingin sila sa Panginoon. In fact, sa Acts 4 verse 4, but many who heard the message believed. So the number of men who believed grew to about 5,000. Pambihira. Lumago hanggang 5,000 yung nanampalataya at nakilala sa Panginoon kasi wala silang takot sa pagpipreach. Kaya kayo, church, lagi kong sinasabi sa inyo, preach the gospel, disciple the people, huwag kayong matakot. Bakit? Kasi totoo lang, kapag nangangaral na kayo, hindi na kayo yun eh. Hindi na kayo yun. Magugulat kayo, may Espiritu ng Diyos na sasama sa'yo at may masasabi ka na, nasabi ko yun. The Spirit of God will guide you. Amen? At yung mga makakarinig nun, magugulat ka, parang kang may tatanim na buto sa puso nila, mag-i-sprout yun. During the time na mag-isa na lang sila, maaalala nila yun. No? Ang salita ng Diyos, hindi siya nawawala ng kabuluhan, lalo na ipasok sa puso ng tao. Amen? Kaya tayo naman, na pinapasukan ng salita ng Diyos sa puso, buksan mo yung puso mo. No, pag oras na ng palalanginan, oras na ng aral, wag kang pipikit at matutulog kahit 1 segundo. Kainin mo yung salita ng Diyos. Amen? Buhay mo yan. 3 tao, sabi mo, kainin mo ang salita ng Diyos. No? By the way, ito pong si Peter and John, ang galing-galing nila mag-preach, ang tapang-tapang nila, pero hindi po sila nag-aral. They are not scholars sa university. At what? Mga simple lang sila. Alam nyo, ang Diyos, minsan pipiliin niya yung mababa para itaas ang mga hangal. Sabi yan sa Bible. Kaya, Pastor, i-disciple ko ba yan? Mas mataas pa sa akin niya. Ay, an expert si Lord. Amen!
Diyan expert si Pastor Japet, huwag ka mahihiya, huwag ka matatakot. Si Diyos, si Lord ang gagamit sa'yo. Amen. Huwag sabihin, ganito lang ako. Ganyan, ikaw ganyan ka lang. Pero si Holy Spirit, pag sinamahan ka, magkakaroon ka ng supernatural ability. Amen? Mga, tinama ako ni Lord eh. Kasi dati pag tinatanong ako, pag kukuha ng credit card, Pastor, ano po trabaho nyo? Pastor lang. Nirebuke ako ng matindi ng Diyos dyan. Anong lang? Pastor, highest calling yan. Ba't nilalang mo? Pastor, wag mo sasabihin lang ah. Highest calling yan. Paglingkod ka ng Diyos, pinakamataas na panawagan sa Diyos yan. Amen? Kaya tayong mga lingkod dito ng Panginoon, maging masaya tayo kasi lingkod tayo ng Diyos, mataas na panawagan yan. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Come on! What is common about them? Dito po ako common. Pag-usapan natin, ano ba yung mga common? Ano meron sa kanila? Ano mga naranasan sila dahil they walk in the Spirit? Because number one, they know how to listen to the voice of the Spirit. Marunong makinig. Tanungin nyo nga katabi nyo, marunong ka bang makinig? Sa likod, sabihin nyo, ikaw ba marunong kang makinig sa Diyos? Alam nyo, Pastor, kasi hindi ko siya marinig. Buksan nyo kasi yung Bible. Open your Bible. Alam niyo, minsan nagsasalita naman si Lord, kaya lang hindi mo gusto yung sinasabi sa'yo. Kaya karang feeling mo tuloy, hindi to voice ni Lord. Kunyari, tinuturuan ka ni Lord mag-tithes. Anak, mag-tithes ka. Mag-tithes ka na. Nak, bibless kita, mag-tithes ka. Kaya lang, iba yung gusto ng puso mo eh. Iba yung paniniwala mo eh. Iba yung belief mo eh. So, nangangaral sa'yo si Lord, pero sarado ka. So, dapat maunawaan natin yun. No? Sa John 10, verse 27, pwede bang, mga young people ulit, favorite ko kayo. Basa tayo ng malakas, go. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Diba si Jesus ang nagsasalita dyan? Ang mga tupa ko, alam nila yung boses ko. At kilala ko sila. At sumusunod sila sa akin. Pag-aralan natin, what is the difference between the voice of God and the voice of Satan? Ano ba yung mga difference niyan? Hindi ko po yung kinuha sa internet. Baka isipin nyo. Ginawa po natin yan. Ang voice of God po ay it brings peace. Bibigyan kanya ng kapayapaan. Bibigyan ko po kayo ng example. Pag yung isang bagay po, laban na laban yung puso nyo at alam nyo walang magandang resulta, hindi po yung galing sa Diyos. Wala kayong kapayapaan, hindi po yung galing sa Diyos. Kapag peaceful, baka pwede galing sa Diyos yan. Ang voice of Satan, it causes anxiety and confusion. What is your situation today? Puno ka ba ng anxiety? Puno ka ba ng confusion? Pwede mo bang, parang nakapatay yung ilaw? Nakapatay ba yung ilaw? Kuya, pabuksan nga natin. Pabuksan po lahat ng ilaw. Hindi ko sila makita. Ayan. Ano pa ang voice of God? There is encouragement. Ine-encourage ka. Kurt, kaya mo yan. Yung mga tinda mo, papadamihin natin yan. Magiging mall yan. Kurt's Mall. May underground pa. Pagpunta mo sa underground, may swimming pool. Pag swimming mo, nandun si mermaid. Mga ganon, di ba? Ay, walang imposible. Pagalingan lang ng isip yan. Naniniwala kayo si Kurt magkakamall. Amen? Tapos libre tayo doon. Lahat tayo. No? Biro lang ha, biro lang. Ano ang voice ni Satan? Shame. Hihiyain ka. Kaya kayo, eto, anuin na natin to, tablahin na natin. Pag sinasabihan kayo ng kaaway, may bumubulong sa'yo, Kuya Chris, nandiyan ka na naman. Magcha-church ka pa. Eh, di ba kahapon? Hindi galing sa Diyos yun. Ang Diyos hindi siya nagko-condemn. Tayo lang yun. O, yan ka na naman. O, di ba kahapon ganito ginawa mo, Doc Sparks? Tapos ngayon tutug-tug-tug ka dyan. Nahimik ka. Hindi po galing sa Diyos yan. Kasi si Lord hindi siya nagko-condemn. Nagko-convict siya. Magkaiba po yun. Amen? Criticism. Ang pangit ng ginawa mo. Tita Nancy, hindi maganda damit mo. Sa church ka, ganyan damit mo. Insults. Ni-insulto ka. Sino sa inyo naranasan nyo yung parang, yung ini-insulto nyo yung sarili nyo? Self-pity. Alam nyo, ang Diyos, ang bait-bait sa atin, tayo ang hindi mabait sa sarili natin minsan. Ano
Ano pa ang voice of God? Truthful. Makatotohanan. Ano ang voice of Satan? Twist of truth and lies. Kasi si Satan, kaya rin niya po gumawa or kaya niya rin i-quote yung verse from the Bible. In fact, sa Luke 4, wag kayong mawawala, tingin po kayo lahat sa akin. Sa Luke 4 verse 10, si Satan, niloloko niya si Jesus eh. Sabi niya, God will put His angels in charge of you to protect you wherever you go. Sabi niya kay Jesus, sige nga, di ba Diyos ka? Talong ka nga dyan sa mga bato. Eh di ba, gag-guide ka naman ng angel mo. Si Satan, kaya niya rin mag-quote ng verse. Kaya niya rin. Kaya kayo, kung may nagko-quote ng verse, tapos mali yung context, ipapahamak kayo. No, lalo yung people, tingin kayo sa akin, wag na wag niyong gagawin. Nakapag minarin kayo, sige na, maglaslas ka na, liligtas ka naman ng Diyos mo eh. Hindi galing sa Diyos yun. Amen. No? Sige na, magkamali ka, papatawarin ka naman ni Lord. Hindi galing sa Diyos yun, hindi ganun ang Diyos. Sige na, sunugin mo na yan. Magugulat ka, may angel na papatay ng apoy dyan. Naku, pag sinunog mo yan, bugbog ka talaga ng barangay nyo. May napanood ako sa TV Patrol na gano'n, may bumulong daw sa kanya. Napanood niyo rin ba yon? May bumulong kasi sa akin eh. Hindi yung galing sa Diyos. Nakita niyo si Satan marunong bumulong. Bubulungan ka niya. Huwag kayong pumayag. 3 tao, pwede ba sabi mo, huwag kang pumayag. No? Kahit bulungan ka, mag-resist ka. No, mag-resist ka. Tawag ngayon ng mga tao dyan, intrusive thoughts eh. Nako, nagtagumpay yung intrusive thoughts niya. Nasapak niya. Napanood niyo yung trending ngayon sa loob ng LRT? Di ba yung Jayco talaga na-save niya? May nag-away sa loob ng LRT, may nabugbog. Talagang, she did everything in her best to save the Jayco. Aba, dapat lang, kahit ako, sasave ko yun, no? Kahit milk tea lang yun, sasave. Ba't dito kayo nag-aaway? Pinapababaw ko lang, ginigising ko kayo, iba sa inyo, tulog na eh. Ano pa? Voice of God, it convicts. Alam nyo, ang voice of God in convicts. Kukonvict ka niya, anak, mali yan. Change. By the way, may mga church ngayon, pastor, hindi na nagturo ng repentance. They believe there's no repentance anymore. Hindi. Tayo po, naniniwala tayo, pag nagkamali ka, humingi ka ng tawad sa Diyos. Bago kayo matulog, hingi ng tawad sa Diyos. Palinis tayo ng puso. May problema sa atin kapag gawa tayo ng gawa ng mali, tapos wala nang sakit. Hindi ka na na-hurt, hindi ka na Lord, wala nang gano'n. May problema na sa atin. Kapatid, magpaayos tayo. 3 tao, sabi mo, kamusta lagay ng puso mo ngayon? Mahalaga, meron pa rin po tayong conviction. Voice of Satan condemns. Ko-condemn ka niya. Voice of God brings you closer to God. Lalapit ka sa Panginoon. And voice of Satan, it pushes you away from God. Ayan. Pangalawa po, they fully rely on the Spirit of God. Sabi niyo po, rely on the Spirit of God. Come on, malakas. Rely on the Spirit of God. By the way, baka makalimutan ko, naalala ko lang. Alam nyo, kagabi po, kasama ko sila Doc Oli, si Tita Arabel. Shinare nila sa akin, kasi nag-usap kami about born again experience. Tignan nyo po, dati ganito daw yung buhay nila. Meron silang kasama sa kainan na isang born again Christian, nag-pray for the food. Habang nagpe-pray daw sa food, ang tagal-tagal, tapos nagre-rebuke daw ng demonyo, pinagtatawanan daw nila. Pinagtatawanan daw nila kasi nga, may demonyo ba yung pagkain? May mga maliliit na demonyo, ha? Ganon. Pero ngayon, sila na yung... Alam mo kasi yung born again experience, only spiritual people understand spiritual things. Amen? Mauunawaan mo lang sila pag nandun ka na sa field nila. Pag ikaw na mismo yung kinakausap ng Diyos, ako nga rin dati namin pastor, kalbo po kasi siya eh.
Kalbo siya eh. Ako talaga nung mga bandang 16, 15 years old, saksakan ako ng pintasero eh. Tapos, pag kalbo siya, pag may ilaw, talagang parang bulb. Sabi ko, talagang tama yung tinuturo niya, we are the light of the world. Dati po yun. Eh, hindi pa po ako pastor noon. Pastor po siya noon. Eh, bata pa ako. Ngayon ako na pinipintas-pintasan, di ba? Kung ano talaga tinanim, siya'y aanihin. Kaya umayos-ayos kayo. Pero mahal ko yung pastor. Sobrang mahal ko yung pastor po na yon. No? Pero, ano pong ibig sabihin ko? Kapag meron ng pagbabago sa puso natin, nakikita na natin yung kamalian natin. Amen? No, hindi masamang mag-pray for the food ng demonyo. Pero sana naman pag mga prayer for the food, wala ng altar call. Kuya Butch, nakita ko nag-pray na food. Lord, thank you for the food. Amen. Hindi ko sinasabing baliwalain. Hindi ko kapatid, maraming mundo ngayon walang pagkain. Tayo may pagkain. Salamat may pagkain tayo. Amen? No? Salamat. Iba sa inyo, gutom na. Sino gutom na? No? Ang ministry, rely on the Spirit. Sa napunta ako na. Alam nyo, ang ministry, pwede mo namang gawin yan out of flesh. Yung hindi mo kasama si Holy Spirit, pwede yan. Kaya lang mapapagod ka. Mapapagod ka, tapos walang makikita kang bunga. Ba't ang tagal ko nang ginagawa to? Pero parang walang naboborn again. Nag-aaway-away pa kami. You're walking the Spirit, pero away-away-away kayo. Bakit? Kasi wala si Holy Spirit. No? Isaiah 30 verse 21, basa tayo. And your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. When you turn to the right, or when you turn to the left, si Holy Spirit, di ba last time na pag-usapan natin, nagsasalita siya. Amen? Di ba sabi niya, sa akin si Barnabas tsaka si Paul. Akin to. Nagsalita siya. At narinig yun ng mga tao, no, sa puso nila. Kapatid, kapag nagsalita, tingin kayo sa akin, young people, lalo na kayo, tumingin kayo. Kapag si Holy Spirit sinabi sa'yo, go to the right, kahit against minsan sa'yo, go to the right. Kapag sinabi niya, go to the left, Vincent, left ka. Huwag matigas ang ulo. Kasi minsan tayo mas magaling pa sa Lord eh. Amen? Kaya alam nyo, ang church may pastor. Minsan, kaya tayo po, pag hindi pastor ang nangunguna, pag ang nangunguna yung miyembro, ano mangyayari? Dapat tayo marunong sumunod sa Diyos. Amen. Let's rely. Lord, nakakatakot to. Ako bahala sa'yo. Pag sinabi salamat, pag sinabi sa'yo ni Lord, talong ka na. Lord, ang lali. Hindi, tumalong ka. Lord, napapagod. Lord, nakakatakot. Tumalong ka. Pag tumalong ka, makikita mo yung biyaya ng Diyos nandun. Ang ganda pala rito. Lord, salamat, buti na lang tumayo ako. Ano ang pinapagawa sa atin ng Diyos, kapatid? Tanungin nyo nga katabi nyo, 1 minute, bigyan ko kayo ng break. 1 minute, tanungin nyo po ang mga katabi nyo, ano ang pinapagawa sa iyo ngayon ng Diyos? Naituro ko po ito sa midweek. Meron pong mga minsan pinapagawa si Jesus na it doesn't make sense. It doesn't make sense. Ano po yun? Di ba sabi, pag sinampal ka sa kaliwa, ipasampal mo ang... Kayo gagawin nyo yun? Lalo ikaw, bodybuilder ka. Ano? Tara rito. Mag-ano tayo, square bate. It doesn't make sense. Ano pa, mga it doesn't make sense? Forgive. Pray for your enemy. Ha? Ipagpe-pray ko yan, sinunog niyan yung bahay namin. It doesn't make sense. Yeah. Love your enemies. Ha? Mamahalin ko yan. Lord, hindi nyo alam kung gaano kabait yan. Hindi nyo alam kung ang daing pinost sa akin yan. Lord, ba't kayo magpe-pray? It doesn't make sense. Pero kapatid, sa atin lang yon. Kasi sabi sa Bible, my thoughts are higher than your thoughts. My ways are higher than your ways. Sumunod ka lang. Amen! 3 tao, sabi mo, sumunod ka kahit hindi mo nauunawaan. Give. Ba't ko bibigyan yan? Mas mayaman pa sa akin yan. Nauunawaan niyo po ba? Church, nagkakaunawaan po ba tayo?
May mga ganon si Lord na sa'yo, parang it doesn't make sense. Ba't ako maglilingkod full-time, ang ganda-ganda ng pupuntahan ko? Sumunod ka. Kasi mas mainam ang gusto ng Diyos para sa'yo. Amen? Pwede bang palakpakan natin ng dire-diretso ang Diyos? Come on. 2 Corinthians 5, verse 7. Pwede ko pong tawagin ng worship. For we walk by faith and not by sight. Sabihin niyo po, walk by faith and not by sight. Nasa panahon na tayo ngayon, kapatid, na ang dai na pong deception. Ang dai na pong deception. Tingin kayo sa akin, malapit na tayo matapos. Kapatid, walk with the Spirit. Malalaman mo kung galing ba sa Diyos to. Lord, galing ba sa iyo to? Yung mga turo ngayon sa internet, ang galing pastor, ang galing magsalita no? Ang galing magsalita, pero hindi siya sound doctrine. Hindi siya, alam niyo kung bakit delikado yon? Para po siyang pagkain na mukhang masarap, pero lason siya. Lason to, pag kinain ko to, mamamatay ako rito. Let's ask the Spirit of God to bring us to the right place. Hilingin nyo, no, kapatid, tuturuan ko. Hindi ko kayo, kanya-kanya kasi tayong harap sa Panginoon eh. May tinatawag na bima judgment. Harap tayo kanya-kanya. Hingi tayo ng wisdom. Lord, discernment. Tama ba to? Meron naman, tama, ang mali naman yung puso natin. Dapat lagi siyang aligned. Number 3, they are humble and submissive. Sabi niyo po humble. Sabi niyo po submissive. Siguro kung mapagmataas at di sila marunong magpasakop, di nila mararanasan yung kilos ng Espiritu. Are we humble? Let's have assessment this time. Am I humble? Huwag niyo na tignan yung katabi niyo, sarili niyo na lang. Humble ba ako? Minsan hindi natin maranasan ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi mataas tayo. Nangungusap sa iyo, Diyos, inaakap ka ng Diyos, hindi mo maramdaman kasi mataas ka. Santiago 4 verse 6, ayaw ng Diyos ng taong mapagmayabang. Basa tayo. Ngunit lalo pang dumarami ang biyayang ibinibigay ng Diyos. Kaya sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mapagmataas, pero pinagpapala niya ang mapagpakumbaba. Be humble. 3 tao sabi mo, be humble. Diba si Barnabas? He was humble. Paul, he was humble. Alam nyo, pag hindi ko na nga lang masyadong kwento tong si Paul pero si Paul po, binubugbog yan eh. Kakabugbog sa kanya si Paul, naaano siya, nahihimatay siya. Ang gagawin ng mga early Christians, bubuhatin si Paul, tapos merong malaking brikadang ganun, ihahagi siya papunta dun sa ilalim, bug, babagsak siyang ganun. Gagantihan niya ba yung mga yon? Hindi. Pagkagising ni Paul, preach ulit siya ng gospel. Magpipreach ulit siya. Hindi niya ginagantihan. Walang gantihan. Minsan tayo ganti ng ganti, kaya hindi tayo makaangat. Mali yung motibo ng puso natin, kaya hindi tayo makaangat. Ang blessing hindi nag-uumapaw, kasi may mga nakabarang galit, inggit, sama ng loob, hatred, disbelief, mga harang yan, kapatid. Hindi tayo makalakad. Alam niyo kung bakit? Mga baggage, ang daing baggage. Ano yung mga baggage natin? What are your baggages? Yung hate na napakatagal na, hate mo yun. Kayo ba yung katabi nyo, mahal nyo? Jealous, mga inggit. Kapatid, alam nyo yung minsan sinasabi, hindi maganda yung damit niya, inggit ka lang. Lagi ko po yan sinasabi sa mga youth. Totoo lang. Agree po kayo? Yung laging sabi ng pangit, sour grape. Kasi pag kanya-kanya naman eh, si Kuya Butch, may makikita ko, Pastor, ang ganda ng damit mo, ang ganda ng gamit mo. Kanya-kanya kasi yan eh. Hindi talaga pangit, inggit ka lang. 3 tao sabi mo, baka inggit ka, sister. Alam nyo, pinapababaw ko lang, pero kasi totoo lang, ano yan, harang. Ang Diyos gusto ka sanang pagpalain, tanggalin mo yan.
tanggalin mo yan, bara yan. No, hindi ka makalakad dire-diretso kasi bara, hindi mo nakikita eh. Ang pangit ng lens mo eh. Bara. Amen. No? The enemy is here to kill, steal, and destroy, but I am here that you may have life and have it to the fullest, sabi ng Panginoon. Have it to the fullest. Lahat tayo gusto ng Diyos, live with the fullest. Masaya, tagumpay, pinagpala. Amen? No? Kagabi po, nung pauwi na ako, nagpe-pray ako kasi galing po ako ng Cavite. Napakalayo ng biyahe. Nagbabiyahe ako, nagpe-pray ako sa Lord. Bigla niyang binulungan ako ni Holy Spirit. Sabi niya, kausapin mo yung dalawang mong kapatid, mag-enjoy sa buhay. Sabi niya, mag-enjoy sila kasi ang bilis ng youth. Nakita ko yung sarili ko sa kanila. Hindi ko alam, para akong nanonood ng TV, nakita ko yung sarili ko na, ang bilis, parang, Lord, kahapon 17 lang ako, ngayon parang 18 na ako. Ang bilis! Tapos malulungkot ka. 17 ka, tapos ang bilis lang. Kayo kapatid, kamusta? Kamusta buhay nyo? Yes, we are spiritual people. We pray. No, we seek the Lord. We walk in the Spirit. Pero hindi mo pwede sabihin you are walking in the Spirit, pero wala kang joy. Hindi pwedeng si Kuya Budge lang ang may joy dito. Dapat lahat tayo full of joy. Amen. Walking in the Spirit, tapos lagi kang galit. Mali, tama po? Walking in the Spirit, tapos masama ugali mo. Nag-aaral tayo, walking in the Spirit, lahat kaaway mo. Walking in the Spirit, kada makita mo, kinikritik mo, ang pangit ng damit nito. Ang payat. Malabo mata. Walking in the Spirit, kay. Galing mo. Tama po, mga kapatid. Dapat matignan natin ang buo yan, holistic. Hindi, nagtatangs ka. Pero ang pangit ng puso mo, ng isip mo, di ba parang hindi balance? Ang dami mong alam sa Bible, kabisado mo, pati Revelations. Di ba, sino dito may kabisado po ng Psalms 33? Ng Proverbs 33? Sino may favorite dito ng Proverbs 33? Hanggang 31 lang yun. Yung iba naman. Doon tayo papasok sa pinakahuling punto. Magtatapos na ako. They live a life surrendered to God. Kapatid, bigay mo sa Diyos pati patok. Bigay mo na. Kung magbibigay ka, bigay mo na lahat. Come on, palakpakan niyo, Diyos. Bigay mo na. 3 tao, sabi mo, bigay mo na. Wala kang talo sa Diyos. Amen po. Wala kang alam nyo, wala pa po ako nakita, Madam Odin, fully surrendered yung buhay sa Panginoon, tapos pinabayaan ng Diyos. Wala. Pastor Japet, hindi ka pababayaan ng Diyos, maniwala ka. Si Pastor Japet, mag-isa lang siya rito sa Makati. Wala siyang pamilya, nasa Iloilo mga pamilya niya, pero hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Palakpakan natin. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Amen po. Alam nyo kung bakit minsan tayo parang, Lord, ano nangyayari sa buhay ko? Kasi wala tayo sa kamay ng Diyos. Tama po? Yung ganda ng bahay, nakasalalayan doon sa gumagawa. Tandaan mo, gumawa sa'yo, Diyos. Hayaan mong ang Diyos ang magtapos sa buhay mo. Magsimula ka sa Panginoon, tapusin mo sa Panginoon. Kung medyo mawala ka ng konti, balik ka. Hingi ka ng tawad, palinis tayo. Amen? At may time, kapatid, nalilihis tayo, balik tayo. Sabi sa Hebrews 12 verse 2, we do this by keeping our eyes on Jesus. Hawakan niyo yung puso niyo ngayon. Tapos sabihin niyo yung pangalan niyo. Come on. Be obedient, kapatid. Sabihin niyo pangalan niyo. Veronica. Come on, Veronica. Keep your eyes on Jesus. Vanessa pala. Keep your eyes on Jesus. No? Sa katabi nyo, mata sa mata, sabi nyo, keep your eyes on Jesus.
Tsaka Ian, kahit maganda mata niyong dalawa, keep your eyes on Jesus. Keep your eyes on Jesus. Amen? Kapatid, sana masaya yung lakad natin. Amen? Sana simula ngayong araw na to, magkaroon kayo ng goal. Para tayong nasa isang linya kasi. Kapag nawawala ka, balik ka lang dun. Balik ka. Minsan, minumulto ka ng mga nakaraan mo, minumulto ka ng mga dati mong ginagawa, minumulto ka ng mga dati mong kasalanan, minumulto ka ng dati mong bisyo, balik ka lang sa Panginoon. Hingi ka ng tawad, Lord, patawarin niyo ako. Gusto ko talagang sumunod sa inyo. Kaya lang nahihirapan ako, Lord, tulungan niyo ako. Sabi sa Bible, God is faithful and just. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Amen? Sabihin nyo nga, new every morning. No, bago. Palakpakan natin ng Diyos. Tayo tayo lahat. Habang pumapalakpak tayo ng Diyos, sabihin natin, Hallelujah! Kanina tinanong ko po kayo, sino sa inyo ang, ngayong taon na to, willing kayo, wala na to, ano na to, pati pato. Alay ko na sa Diyos to. Bibigay ko na sa Panginoon. Sino sa inyo ngayong taon na to, pipilitin nyo na sumunod sa Panginoon? Pipilitin nyo na magbigay ng puso sa Panginoon. Na hindi perfect, pero by God's grace, sige po, taas nyo yung kamay nyo. Sa mga nagtaas ng kamay, sama-sama tayo sa harapan. Worship tayo. Come on, go to the altar and let's worship the Lord. Just open your heart. Kapatid, hindi na panahon para mahiya kayo. Hindi na panahon para isipin nyo yung katabi nyo. Ito yung panahon that you will fix your eyes on Jesus. Ito na yung panahon na hindi ka na mahihiyang sumunod sa Panginoon. Hallelujah. Urong po natin yung mga bangko para magkasya sa harapan. Thank you, Jesus. Aawit tayo sa Panginoon, pero habang umaawit tayo, hayaan nyo yung espiritu nyo kumonekta, umalign sa espiritu ng Diyos. I-connecta nyo ng maigi. Lord, baka hindi ako connected. I-connect ko nga po, Panginoon. Let's worship. Come on. Your ways are higher than mine. Your thoughts are deeper than all. Your love is richer than gold. Your plans are greater than all. Sing it like a prayer, mga kapatid. All I can do. All I can do is to bow unto you. All I can do is to lift my hands and say to you, Lord, I surrender. Lord, I surrender, I surrender, I surrender all. Lord, I surrender. Taas natin yung kamay natin, kapatid. I Surrender your hearts to the Lord. Surrender your life to the Lord. Thank you, Jesus. Let's be sensitive with the Spirit of the Lord. Your ways are higher than mine. Your thoughts. Your thoughts are deeper than all. 'Cause your love. Your love is richer than gold. Your plans are greater than all. All I can do is to bow unto you. It's all I can do. All I can
it like a prayer to the Lord. Your love is richer, your plans are greater. I surrender all. Your ways are higher, your thoughts Thank you, Jesus. are deeper. Open your heart. I surrender. Lord, we surrender. Lord, we surrender. Your love Lord, help us. is Help your richer, people. your plans Touch us, are Lord. Touch us, God. Your ways. Your ways are higher, your thoughts are deeper. I surrender all. Your love is richer, your plans are greater. I surrender all. Your ways. Your ways are higher, your thoughts are deeper. I surrender all. Lord, I surrender. I surrender. I surrender all. I surrender. Lord, I surrender. I surrender. Only the congregation. Lord. Come on, church. Let's sing it like a prayer to the Lord. Lord, I surrender. Surrender. Samba, I surrender, Lord. Lord, I surrender. I surrender. I surrender. Lord, I surrender. I surrender. I surrender all. I surrender. I surrender. I surrender. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Just allow the Spirit of God to touch you. The Lord is transforming you. The Lord is regenerating you. The Lord is changing your heart from heart of stone into the heart of flesh. Ngayong oras na to, merong mga kinakausap si Lord sa inyo. Yung iba sa inyo ngayong taon na to, you will serve the Lord. Yung iba sa inyo ngayong taon na to, may malaking magbabago sa buhay nyo. Magugulat ka, it's the work of the Spirit. You will walk in the Spirit of God. Your life will be transformed. Go against the flow, and your life will never be the same again. Sabi sa Bible, if you will remain in me, John 15:7, and my words will remain in you, ask for whatever you wish, and it shall be given to you. Lord, speak to your people. Touch our hearts. Make us humble. Give us a pliant heart. Give us an obedient heart, Panginoon. Yung mga kapatid ko ngayon na nahihirapang sumunod sa inyo, Panginoon, tulungan nyo kami. Tulungan nyo kami, Lord, na lagi naming marinig yung boses nyo. Lagi namin kayong maranasan. Lord, yung mga kasama ko ngayon na nanlalamig na, ibalik nyo kami, Lord, sa una naming pagmamahal sa inyo, yung pagmamahal na mainit. Yung, Lord, yung nananalangin kami, nararanasan namin kayo. Ibalik nyo po ang mga anak nyo, Lord, sa panahon na every time we pray, you will touch us. Babasagin nyo, Lord, yung puso namin. Yung time, Lord, na kahit nasa CR kami, nananalangin kami, naririnig namin kayo.
Yung time, Lord, na kahit nasa jeep kami, nasa sasakyan kami, naririnig namin yung boses nyo. Yung time, Lord, na kahit saan kami magpunta, pag nananalangin kami, Panginoon, nararamdaman namin kayo, nararanasan namin kayo. At Lord, kung hindi man namin kayo maranasan, bigyan nyo kami, Lord, ng solidong pananampalataya na kasama namin kayo kahit saan man kami magpunta. Ama, tulungan nyo po ang mga anak nyo. May mga nagpunta rito, Lord, na ang lamig-lamig na nila. Ang lamig na ng pananampalataya nila. Ang lamig na ng relasyon nila. Lord, ibalik nyo yung apoy. Ibalik nyo, Lord, yung apoy. Kapatid, kung ikaw yon, let's all pray. Let's just pray, don't sing. Kapatid, kung ikaw yon, fix your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. Balik ka sa Panginoon. Balik ka sa Panginoon. Ngayon pong oras na to, I believe there are angels that's surrounding us. Yung iba sa inyo, makakaramdam kayo na parang may mainit. That's the presence of the Holy Spirit. That's the presence. Don't resist. Yung iba sa inyo, binubuksan ng Diyos yung puso, binabago niya yung puso nyo. Inaayos tayo ng Diyos. Magpapaayos po tayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Ngayon, pakinggan mo yung still small voice. Listen to the voice of God. Listen to the voice of truth. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Lord, I surrender. I surrender. I surrender. Allow the Lord to touch you. Lord, I surrender. I surrender. Thank you, Jesus. Lord. I surrender. I surrender. I surrender. Come on, sabihin mo yan ng personal. Lord, I surrender. Hindi ko kaya, Lord, pag ako lang. Come on. Hindi tayo magmamadali, kapatid. Allow the Lord to fix you. Allow the Lord to empower you. Hayaan mo lang si Lord na palakasin ka ulit niya. Hayaan mo si Lord na yakapin ka lang niya. Just enjoy the presence of the Lord. Mga nanay, draw strength from the Lord by surrendering your hearts. God will help you. Inaabot ng Diyos ang mga kamay po nating lahat ngayon. Sabi nyo, I surrender. Thank you, Jesus. Thank you, God. Taas po natin yung dalawa nating kamay. Mananalangin tayo, Lord. Salamat sa inyo. Kayo po ang pinagmulan ng aming buhay. Lord, kung may mga pagkukulang, pagkakamali, pagbagsak, paglayo na nagawa kami, Lord, patawarin niyo kami. Ama, bigyan niyo po ng apoy ang bawat isang naririto. Bawat nakataas ng kamay, hearts surrendered to you. I pray, God, that you empower them. Empower your church. Ibalik nyo yung sigla ng pananalangin ng bawat isa. Ibalik nyo, Lord, yung sigla ng pagbabasa ng Biblia. Yung pakikipag-usap sa inyo. Yung sigla ng pagdadala ng mga kaluluwa, Lord, ibalik nyo. Sigla ng discipleship. Sigla, Panginoon, na kasama kayo, Lord, ibalik nyo. And Lord, I rebuke the works of the enemy.
anumang hindering spirit, anuman yung umihila sa kanilang pababa, tinataboy ko sa pangalan ni Jesus. Kapatid, ngayong oras na to, rebuke hindering spirit. Ikaw lang yung may alam niyan. Ano yung humihila sa iyo pababa? Right now, magsalita ka, rebuke mo yan, kapatid. Come on! Rebuke! Rebuke nyo yung espiritu ng galit. Rebuke nyo yan. Yung espiritu na naghihila sa inyo ng pababa, rebuke nyo yan. Spirit of poverty, rebuke in Jesus' name. Spirit of lust, rebuke in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Shando yorobo kondo yora siya lala sakando yorobo kondo yara sita lala. Hallelujah. Lord, salamat. Tinatanggap namin ang katagumpayan. Tinatanggap po namin ang presensya niyong makapangyarihan, mainit, malakas sa aming pong buhay. Ito po yung aming panalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bago kayo bumalik, kamayan niyo po yung mga katabi niyo. Sabi niyo, God bless you.